Magandang araw mga mag-aaral. Ngayon ay narito na naman tayo upang talakayin ang isang panibagong paksa. Ang paksa natin sa araw na ito ay tungkol sa mga pamantayan sa pamimili. Ang mga layunin natin sa paksang ito ay kaya kong ipaliwanag ang mga karapatan at tungkulin ng isang matalinong mamimili. Kaya kong tukuyin ang mga katangian ng isang matalinong mamimili. Kaya kong isulong ang mga karapatan ng mamimili at kaya kong isabuhay ang mga tungkulin ng isang mamimili. Pag sinabi nating pamimili, ito ay isang personal na proseso na nakabatay sa paniniwala, pangangailangan at kagustuhan ng bawat individual. Dahil magkakaiba ang ating pananaw at karanasan, nagkakaroon tayo ng sari-sariling pamantayan sa pagpili ng mga produktong ginagamit. Kaugnay nito, may 5 pangunahing batas na gumagabay sa pamimili na tumutulong upang maunawaan kung paano magkakaroon ng kasiyahan ang isang mamimili sa paggamit ng produkto at kung paano ito nakakaapekto sa kanyang desisyon sa pamimili. Una ay ang batas sa pagkakaiba. Mas mataas ang natatanggap na kasiyahan ng consumer sa paggamit ng produkto kung ito ay maraming magkakaiba. Dito ay nagkakaroon ng pagpili ng bawat produkto na sa kanyang palagay ay magdudulot ng kasiyahan sa kanya. Halimbawa, nahihimok si Maribel na bumili sa malaking supermarket sapagkat mas maraming produkto ang mapagpipilian dito. Pangalawa ay ang batas ng ugnayan. Mas mataas ang natatanggap na kasiyahan ng consumer sa pagsasabay ng paggamit ng magkakaibang produkto. Halimbawa, mataas ang kasiyahan ni Oscar tuwing mag-aalmusal siya ng tinapay na may keso at may kasabay na mainit na kape. Pangatlo ay ang batas sa pagsusunod-sunuran o imitasyon. Ito ay nagdudulot ng kasiyahan sa mga consumer ang karanasang gamitin ang isang produkto na nakikita nilang ginagamit ng ibang tao, lalo na kung ito ay nauuso o popular sa kanilang paligid. Sa ganitong paraan, nahihikayat silang subukan ito dahil sa impluwensya ng nakararami. Halimbawa, nakita ni Rose na kumakain sa isang restaurant ang paborito niyang artista kaya masaya siya noong kumain din doon. Sunod ay batas ng ekonomikong ayos. Dito, mas mataas ang pagpapahalaga ng mga tao sa mga pangunahing pangangailangan kaysa sa kagustuhan. Halimbawa, ang nangangalaga sa isang pamilya ay inuunang bilhin ang pagkain para may makain ang kanyang mga kasama. At panguli ay ang batas ng bumababang kapakinabangan. Ito ay ang unti-unting bumababa ang kasiyahang nararamdaman ng tao habang paulit-ulit na kinukonsumo ang isang produkto. Sa simula, mataas ang kasiyahan, ngunit habang dumarami ang nakukonsumo, nababawasan ang sigla o gana. Halimbawa, labis ang tuwa ni Lester nang kumain siya ng donut sa unang beses at nasiyahan pa rin siya sa ikalawa. Ngunit sa ikatlo at ikaapat, hindi na kasing sarap ang pakiramdam niya. Sa ikalimang donut naman, sumakit na ang tiyan niya dahil sa sobrang kabusugan. Hudyat na bumababa na ang kasiyahan sa patuloy na pagkonsumo. Mayroon ding mga kulturang Pilipino patungkol sa pagkonsumo. Narito ang kaisipang kolonyal na tumutukoy sa ugali na mas pinahahalagahan ang pagkonsumo ng mga produktong mula sa ibang bansa kaysa sa mga produktong gawa ng kapwa Pilipino. Ito ay tinutugunan sa pamamagitan ng edukasyon kung saan tinuturo na hindi naiiba ang produktong gawang Pilipino. Madalas din ang kampanya ng pamahalaan upang itaguyod ang mga produkto na gawa sa Pilipinas. Sunod ay ang kulturang rehiyonal. Ito ay tumutukoy sa pagtangkilik sa mga maipagmamalaking produkto ng bawat rehiyon na mabibili o sagana. Nabuo rin ang kaisipan sa mga Pilipino na tangkilikin ang mga produkto mula sa magkakaibang rehiyon. Mayroong 17 rehiyon sa Pilipinas sa kasalukuyan. Sunod ay ang pakikisama. Ito ay tumutukoy sa gawaing Pilipino na pagpapahalaga sa ugnayan ng consumer at producer. Dalas nating maririnig sa mga palengke na nagtatawagan ang mga tao ng suki
mga madalas bilhan ng produkto o madalas na bumibili ng paninda. Ang halimbawang ito ay maiuugnay sa pagpapahalaga ng mga Pilipino sa pakikisama. At huli ay ang Pilipino hospitalidad. Ito ay tumutukoy sa kaugalian ng mga Pilipino kung saan ito ay paraan ng mainit na pagtanggap sa mga panauhin. May mga pagkakataon na naghahanda ng makakain ang pamilya para sa kanilang mga bisita, kaya naman tumataas ang kanilang pagkonsumo. Mayroon ding mga karapatan, gampanin at tungkulin ng mamimili. Ang mamimili sa Pilipinas ay pinoprotektahan ng Batas Republika bilang 7394 o Consumer Act of the Philippines na nilagdaan noong 13 ng Abril taong 1972. Ang batas na ito ay nagsusulong sa iba't ibang karapatan ng mamimili tulad ng mga sumusunod. Una ay ang karapatan sa pangunahing pangangailangan. Dapat siguraduhin ng Estado na ang mamimili ay makabibili ng dekalidad at murang pangunahing pangangailangan. Pangalawa ay karapatan sa kaligtasan. Dapat tiyakin ng Estado na ang pamilihan ay ligtas anumang klase ng krimen upang maging ligtas ang mga mamimili. Pangatlo ay ang karapatan sa ligtas na kapaligiran. Dapat siguraduhin ng Estado na hindi mapanganib para sa kalikasan ang ibinebentang produkto sa pamilihan. Ikaapat ay ang karapatan sa impormasyon. Ang mga produkto ay nararapat na mayroong mga pakete o detalye tulad ng lokasyon na gumagawa ng produkto, mga sangkap na ginamit at iba pa. Ito ay upang malaman ng mga mamimili kung ang produkto ay ligtas para sa kanila. Sunod ay karapatan sa kaukulang reparasyon. Ang mga consumer ay maaaring magbalik ng mga produktong may depekto at mabigyan ng panahon ng garantiya o ang tinatawag natin na warranty period. Gayun din, maaari silang makatanggap ng kabayaran mula sa mga gumawa ng produkto kung ito ay nagdulot ng kapahamakan sa kanila. Sunod ay ang karapatan sa karampatang pagsasailalim ng batas. Ang mga consumer ay may karapatang kumuha ng mga abogado upang sila ay katawanin kung sakaling magsampa ng kaso laban sa gumawa ng produkto. Sunod ay ang karapatang pumili. Ang consumer ay hindi maaaring sapilitang bentahan ng mga produkto sapagkat sila ay may karapatan na pumili at magdesisyon kung anong produkto ang kanilang bibilhin. At panghuli ay ang karapatan sa edukasyon bilang consumer. Nararapat lamang na magsagawa ang Estado ng mga consumer education seminar o sa pamamagitan ng mga patalastas. Ito ay upang bigyan at dagdagan ang kaalaman ng mga mamimili kung paano sila magiging ligtas sa pamimili. Tandaan, bukod sa proteksyon na ibinibigay ng batas, ang mga consumer ay inaasahan din na maging matalinong mamimili na kritikal mag-isip o segurista pagdating sa kalidad ng produktong nais nitong bilhin. Sa halimbawang paraang ito, higit na makikinabang ang consumer sa produktong may mas mataas na kalidad sapagkat ito ay mas matagal na magagamit. Rarapat din na ang mga mamimili ay maging maingat sa pagkilos. Sa panahon ngayon na marami na ang transaksyong online, marami ang nabibiktima ng scam. Inaasahan din na ang consumer ay pinahahalagahan ang kapakanan ng lipunan sa pagkonsumo o pagbili ng produkto sapagkat may mga produkto tayong ginagamit na nagdudulot ng panganib sa iba. Nararapat din na isabuhay ng consumer ang pagpapahalaga sa kalikasan sa pamamagitan ng 3Rs, reduce, reuse at recycle upang masiguro ang pagkonsumo ay hindi nagdudulot ng negatibong epekto sa kalikasan. Panghuli, inaasahan din na ang mga mamimili ay magkakaroon ng pagkakaisa upang maging ligtas ang kapwa mamimili sa pamamagitan ng pagtuturo ng mga dapat gawin sa pamilihan at kung paano makakaiwas sa mga scam o krimen. Hanggang dito na lamang po ang talakayan natin sa araw na ito. Hanggang sa muli, paalam!